photographers! Hey, off na ba talaga yan? Hindi ko alam. Tuturuan ko kayong light trail photography. Matututo kayo ngayon ng panning technique. Ang gagawin ko ngayon at ituturo ay street photography. Ngayon, ang gagawin natin ay zoom in, zoom out effect. Gagawin natin ngayon ay portrait photography. Sports photography. Product photography. Nature photography. Tuturuan ko kayo ng intergalactic photography. Long exposure techniques. Macro photography. Bokeh! Self-portraits using a DSLR. Ngayong araw na tuturuan ko kayo mag-Photoshop. Tuturuan ko kayo ng pagiging deep sa photography, yung art. Tuturuan ko kayo gumamit ng strap. Okay guys, kunin niyo mga camera niyo. Ang pag-aaralin natin ngayon ay photography. No bullshit, walang kahit anong photography. Using the DSLR sa manual mode. Yun lang. Walang kahit anong kalokohan. Okay. Alright guys, ano nga bang manual? M. Mahiwaga. Magic. Stars, angels. Lord! Bakit manual mode? Bakit photography ang ituturo ko at hindi kung ano-anong technique sa photography? Ito yung basis. Lahat sa photography nyo, dito nyo magagawa. Lahat ng techniques na binanggit ko kanina, dito yun. Sa manual, ang una ay ang shutter speed. Guys, ano ang shutter speed? Explain ko ganito. Hello guys! So, Magic, ito na suot na namin. Guys, this is Kent. Ayan, first live appearance. First live appearance ni Kent. Okay. So, i-explain namin kung ano nangyayari sa loob ng ating mga DSLR. Ayan. So, more or less, ito siya. Yung looban ng camera natin. Gusto ko kasing maintindihan nyo para mas magets nyo. Para mas magets nyo kung paano gumagana yung DSLR. So, kunyari, ito yung sensor. Hindi ganito kalaki yung sensor Kunyari lang, guys. Ito ang sensor. Full frame. 8x10. Full frame! Kunyari, ito yung sensor. Siguro yung camera na itong ganyan kalaki na. Post Puma. Anyway, ito yung sensor natin. Whiteboard siya. Si Kent, ang ating shutter. So, siya yung mirror na demonstrate. Siya yung mirror na gumaganyan-ganyan. Yan, yan, sa loob ng camera natin. So, yun yung nasa loob. So, ito ang ating light. Yan, pen. Para, ito yung light na pumapasok na pinipigilan ng shutter. Hindi siya makapasok, di ba? Okay, so ngayon, ang nangyayari sa loob ng camera natin, bubukas yung shutter, then papasok yung light, tapos sa magpiprint siya. Okay, tapos pag sumara siya, sige, sara mo kayo. Ayan, hinto na naman yung shutter. More or less, gano'n na nangyayari sa loob ng DSLR natin. So, na-imagine nyo, kung mas mabilis yung bukas ng shutter speed nyo, mas konti yung light na pumapasok. Okay, open. Isa, sobrang bilis, di kinaya yung light. Isa pa. Okay. Ayan, isa pa. Ayan, di ba konti? So, tuldok lang nagagawa natin doon. So, konti yung light, meaning, madilim yung kuha. Kung mas matagal, okay, kunyari, long shutter speed yung kuha nyo, okay. Sige, Ken, bilis at tagal. Yan. Maraming light nakakapasok. Yan. Sara na. Tumba, sira yung sensor. Yun, more or less ganun siya. Pero tandaan nyo, habang humahaba yung shutter speed natin, siya rin nagbe-blur yung kuha natin. Bakit, Kuya Mon? Kasi, habang nakabukas yung shutter speed nyo, unless na hindi gumagalaw yung kukunan nyo at hindi gumagalaw yung inyong camera, hindi siya mag-blur. Kaso, pag naka-handheld kayo, tapos sobrang baba ng shutter speed nyo, hindi na kaya siyang i-handheld, konting galaw nyo, blurred na yung kuha nyo. Kasi na-print niya rin yung motion.
napiprint niya rin yung galaw. Alright? Okay, so back to the video. So tulad nga ng sabi ko, ang tandaan nyo, ang shutter speed ay yung bilis or yung bagal ng shutter. Yun yung gumaganon-ganon sa loob, yung mirror. Ayan, no? Papakita ko, ha? Yan. Kita nyo yan? Yan, yan. So, pag binagalan mo yan, ganyan. Ayan. Ibigyan ko kayo ng sample ng photos niya ng iba-ibang shutter speed. Okay? Katutukan ng camera, biglang ayan, yan ang photo natin sa 160. 160th of a second. I-overexposure ko siya. Overexpose, ibig sabihin, liliwanagan ko. So, gagawin ko, bawasan ko ng 3. So, nasa 80 tayo. 80th of a second. Ayan. Diba, lumiwanag? Ngayon naman, galing sa 160 kanina, subukan natin ng underexpose. Underexpose, ibig sabihin, mas madilim sa normal. Wala ang metro sa 0. So, nandito tayo sa 320th of a second. Yan. So, napapansin nyo, nag-iiba yung light. Shutter speed lang po ang ginagalaw ko. So, ngayon, pag-uusapan naman natin ay ang aperture. Aperture. Ano ang aperture? Ang aperture ay ito. Yung sa lente. Yung opening. Butas yun ng lente. Ang kinokontrol ng aperture ay kung gaano karami ilaw ang pumapasok sa camera. So kung ang shutter speed ay kung gaano kalakas, kung gaano katagal pumapasok yung ilaw, ang aperture ay kung gaano karami. Yun kasi ang butas ng camera natin, okay? So, mag-i-stick ako ulit, babalik ako sa 160. Hindi ko gagalawin ang aking shutter speed. Aperture ngayon ang gagalawin ko. Sa 2.8 ako, mga photos. Pupunta naman ako ngayon sa 1.8. And then, isang sample ng sa F4. Yun. So, nakita nyo yung mga photos natin, nag-iiba rin yung ilaw niya. So, Kuya Mon, bakit may shutter speed pa? Bakit meron pang aperture? Ba't hindi na lang aperture lang? Okay. May isa pang maliban sa light na pumapasok sa kanya, may isa pang importanteng factor na ginaganapan ng aperture controls natin. Yun ay ang depth of field. So yun ay kung gaano kalaki ang nafo-focus. Doon tayo nakagawa ng bokeh. Kung gaano kakapal yung focus mo. Ang focus natin, ang depth of field, tulad dun sa last kong vlog, so lalabas na lang siya dito, vlog tungkol sa depth of field. Yun yung vlog ko with Mr. A.G. Sanyo. Sa depth of field natin, yun dun kayo makakagawa ng sinasabi niyong bokeh. Dun na yung mga blurred na background. Dun kayo nakakagawa. So, tingnan nyo yung difference. Yan yung 1.8. Okay, tataasan ko siya. Gagawin ko siyang F4. Ayan, kung napapansin nyo, lumalabas na paunti-unti yung background. Gagawin ko siyang F8. Ayun, nakita nyo, mas clear na yung background natin. So, yun ang importanteng ginaganapan ng aperture. Yung depth of field niya. Kuya Mon, paano po kung gusto ko siya kunan? Gusto ko po siya kunan sa 1.8. Kaso, nung kanina nag-shoot ako, naka-F4 ako, nilagay ko siya sa 1.8, lumiwanag. Paano po yun, Kuya Mon? Okay. Doon ka na maghahabol. Nilagay ko siya sa 1.8, galing sa F4. Pag nag-shoot ka, tas wala kang ibang ginalaw, hinayaan mo na yun lang. Ayan. Sobrang liwanag. Overexposed tayo. So ngayon, babawi ka dito sa iyong shutter speed. Bibilisan mo siya para mas konti yung oras na makapasok yung ilaw. Ayan. Okay na. So napansin nyo, tingin ako ng tingin sa screen ko. Well, for ano lang naman, for the purpose na mapakita ko sa inyo ng matino. Anyway, so Kuya Mon, itong problem, kailangan ko siyang ipakita yung background. Eh, nagboboke. Kailangan, ang kaya lang is F8.
Eh Kuya Mon, pag binabaan ko pa yung shutter speed ko, blurred na, hindi na siya kayang i-handheld. So, para makunan ko, gaya ngayon, F8 ako, nasa 50th of a second ako. Kinunan ko siya, ayan, madilim. Underexposed po siya, Kuya Mon. Pag binabaan ko pa yung shutter speed ko, blurred na kasi konting galaw, wala na, hindi na po nakukunan. Paano po yun? Okay. Susunod, move on tayo sa ISO. ISO. So, historically, ang ISO nung araw, hindi mo pwedeng palitan habang nag-shoot ka na dito sa camera. Historically, ang ISO, ang nagko-control nun ay yung film. Sa film naka-indicate yung ISO. Ano po bang ISO? Ang ISO ay ang sensitivity ng buong camera mo or ng sensor natin sa light. So, mas mataas na bilang ang ISO, mas sensitive siya sa light. So, meaning, pag nag-shoot ka, kunyari, 50th of a second, F8, sa ISO 1000, ito ang ilaw mo. Madilim. Ngayon, ISO lang ang tataasan ko. Nalagay ko siya sa 3,200. Medyo madilim kasi yung lugar namin dito. So, at 3,200, ayan, kita nyo, lumiwanag na siya compared from before. So, Kuya Mon, bakit hindi na lang mataas na ISO ilagay sa camera? Ba't hindi ka na lang mag-shoot ng mataas na ISO para sureball kang maliwanag? Pwede naman, walang problema guys. Kaso, dumudumi. Mas tumataas ang ISO, mas dumudumi yung picture nyo. Pakita ko sa inyo. Okay. I-shoot tayo ngayon, F5. So, ISO 16. Ayan. So, kita nyo, allowable pa. Hindi pa halata na mataas yung ISO niya. Pakita ko sa inyo nangyayari pag tinasa natin. Okay. Lalagay ko siya sa ISO 6,400. Ayan, madumi na. Grainy na yung kuha natin. Meron na mga parang, sa color niya, meron na mga tuldok-tuldok. Diba? Pangit na. So, Kuya Mon, ba't yung una mong kuha tapos yung ilaw dun sa pangalawa mong kuha parehas, di naman nag-adjust? Nag-compensate ako. Tinaasan ko yung ISO, binilasan ko yung shutter speed. Tapos tinaasan ko ng konti tinaasan ko yung aperture. So, ganun siya. Kaya siya tinawag na exposure triangle. Bakit triangle? Kasi nandito shutter speed, aperture, and ISO. So, they're working hand in hand. Depende sa requirement ng gusto mong kuha. Okay? Alright. Alam mo na, kain tayo 10 pansit canton. Okay mga kaibigan, ito po ang ating... Yan, ito po si Jelay. Isa po siya sa ating mga volunteers ngayon. Umutot ka? Hindi. Malakas-lakas ang boses mo. Ulitin natin. Yan, sige par, lakad. Parang bakla mag-lakad. Mabilis ang bukas kanta. Okay, open. Isa, sobrang bilis, di kinaya ng live. Pag sinabi ko pong volunteers, yun po yung mga taong pinilit namin na mag-volunteer. Okay? Video!